Ika-7 ng Oktubre, taong kasalukuyan, bandang alas 6:30 ng umaga, nagsimula ang pag-atake ng Islamic Resistance Movement o Hamas na tinawag nilang Operation Al-Aqsa Flood. Aabot sa 5,000 mga rockets ang lumipad sa himpapawid at ang target nito, ang teritoryo ng Israel. Sunod-sunod ang mga pagsabog na umalingaw-ngaw sa kapaligiran. Kasunod nito ay ang pagpasok at pananalakay ng puwersa ng Hamas sa mga military bases ng Israel at ang pagpapaulan ng mga bala sa mga sibilyan. Sa hindi inaasahang pag-ataking ito ng militanteng grupo, marami ang agad na nasawi sa panig ng Israel. Ito ang naging hudyat ng pagsisimula ng isang madugong digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin nagaganap. Sino-sino nga ba ang nagplano sa karumal-dumal na pag-atake ng Hamas? Sa video episode na ito ay kilalanin natin ang tatlong itinuturong mastermind sa nagaganap na kaguluhan ngayon sa Israel. Ako po si Royzen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Maraming mga reports na nagsasabi na ang pag-ataking isinagawa ng Hamas sa Israel ay dahil sa magandang relasyon ni Ismail Haniyeh sa Iran at Qatar. Si Haniyeh ay isang prominenteng political figure sa Palestine, isa sa may malalaking network of connections sa mga Arab nations sa Middle East, lalong-lalo na sa mga politicians at mga leader nito. May tuturing din na isa siya sa pinakamayamang tao sa Palestina. Sinasabing nagmumula ang kanyang yaman sa 20% tax na ipinapataw sa lahat ng mga items na ini-smuggle gamit ang mga tunnels mula sa Egypt patungo sa Gaza Strip. Isinilang si Haniyeh noong January 29, 1962 sa Shati Exile Camp sa Egyptian-occupied na Gaza Strip. Naging refugee ang kanyang mga magulang sa kasagsagan ng 1948 Arab-Israeli War na buong kanyang kabataan na namumuhay sa hirap. Namulat din siya sa katotohanan na ginagawa ng Palestine ang lahat ng kanilang makakaya para sa pangarap nilang kasarinlan o para maging isang ganap na bansa sa kabila ng malalim na sigalot nito kontra sa Israel. Nag-aral si Haniyeh sa United Nations Relief and Works Agency para sa mga Palestine refugees. Samantala, nag-aral naman siya ng Arabic literature sa Islamic University of Gaza, kung saan siya nga ay naging involved sa Hamas. Noon pa lamang ay kasali na siya sa mga Muslim Brotherhood, kung saan siya ang leader ng Student Council na kumakatawan dito habang nag-aaral sa nasabing universidad. Sa pagsikat at paglago ng Hamas ay masasabing naging daan din ito para sa mabilis na pag-angat ng political journey ni Haniyeh. Taong 1980s nang maitatag ang Islamic Resistance Movement, ang kanilang pangunahing layunin ay ang labanan ng Israeli occupation sa Palestinian territories at magbigay ng social services sa mga Palestinians na nangangailangan ng tulong. Sumali si Haniyeh sa First Intifada, kaya naman hinuli siya ng Israel authorities at nabilanggo sa loob ng 6 na buwan noong 1988. Isang taon ang makalipas, muli na naman siyang nabilanggo sa loob naman ng 3 taon. Taong 1990 naman ay tuluyan siyang naging involved sa Hamas, kung saan napasok na nga siya sa mga charitable activities nito at kalaunan nga ay sa political wing ng grupo. Tuloy-tuloy ang pagiging aktibo ni Haniyeh hanggang sa ma-promote na siya sa matataas na mga posisyon dahil nakitaan siya ng mga leader ng Hamas ng commitment para sa kanilang ipinaglalaban. Dahil sa kanyang mahusay na mga diskarte sa kasagsagan ng Second Intifada o Second Uprising sa pagitan ng Israel at Palestine, dito na siya mas nakilala sa Palestinian politics. Matapos ang naging democratic elections ng Palestine taong 2006, naihalal si Ismail Haniyeh bilang Prime Minister ng Palestinian Authority. Noong panahong ito, matindi ang alitan ng Hamas at ang kalaban nitong partido ng Fatah na siya namang kumukontrol sa isa pang Palestinian territory na West Bank. Nagalit din ang Israel dahil sa resulta ng naging eleksyon, kaya naman binigyan nila ng economic sanction ang Palestine. Sinabi ng acting Prime Minister ng Israel na si Ehud Olmert na hindi na ibibigay ng Israel ang $50 million per month tax na kinokolekta ng Israel para sa Palestine Authority.
Ikinagalit ito ni Haniyeh at sinabing hindi nila nire-recognize ang authority ng Israel. Ayon sa kanya, dapat ay igalang ng Israel ang demokrasya at ang piniling leader ng Palestinian people. Dagdag pa rito, binawi rin ng United States ang $50 million foreign aid na ipinapadala sa Palestinians. Sinabi naman ni Haniyeh na lagi raw ginagamit ng mga Western countries ang ibinibigay nilang tulong para i-pressure ang mamamayan ng Palestine. Nagpadala rin ng sulat si Haniyeh sa noong US President George W. Bush na dapat ay direkta daw silang nakikipag-ugnayan at nakikipagnegosasyon sa elected officials ng Palestina. Hinimok din niya ang United States na itigil na ang international boycott na ginagawa nila laban sa Palestine dahil ini-encourage lamang nito ang violence and chaos. Hindi naman sumagot dito ang US at ipinagpatuloy pa rin ang ginagawang pag-boycott sa Palestine. Si DF ay isang militante at siyang Supreme Military Commander ng Izz ad-Din al-Qassam Brigade, ang military wing ng Hamas. Kahit na itinuturing bilang Israel's most wanted mula pa noong 1995 dahil sa pagpatay ng mga Israeli soldiers at civilians, nagagawa makasurvive ni DF sa 7 beses na pinagtangkaan ang kanyang buhay sa loob ng 2 dekada. Isinilang bilang Mohammed Diab Ibrahim Masri sa Khan Yunis Refugee Camp noong 1965. Naging refugee ang kanyang pamilya at napilitang lumikas dahil sa nagaganap na 1948 Arab-Israeli War. Taong 1987 nang sumali si DF sa Hamas movement. Nagtapos din siya ng bachelor's degree in science sa Islamic University of Gaza noong 1988. Taong 1989, nakalaya si DF kasama ang marami pang mga Palestinians na ikinulong ng Israeli government sa loob ng 16 months na walang kahit anong charges na isinamba laban sa kanila. Dahil dito, sumali si DF sa Hamas at itinatag ang military wing nito na tinawag na Al-Qassam Brigades. Naging involved din siya sa kidnapping ng mga sundalo ng Israeli Defense Forces, pagbomba sa mga bus sa Jerusalem at Ashkelon at ang pag-atake at pamamaslang sa 50 Israelis at marami pang iba. Naging commander siya ng Hamas military faction matapos itumba ng Israel ang dating commander nito na si Salah Shihadeh noong 2002. Napabalita namang nakasurvive si DF sa isinagawang airstrike ng Israel sa Gaza taong 2002 pero nagdulot ito ng di umano'y matinding pinsala sa kanya. Tinangka namang bombahin ng isang Israeli F-16 aircraft ang isang bahay ng high-ranking Hamas officials noong 2006 kung saan naganap di umano ang isang meeting pero nakaligtas na naman si DF sa insidenteng ito. Samantala, noong 2014, muling nagsagawa ng airstrike ang Israel sa Gaza. Nakaligtas muli si DF dito subalit nasawi naman ang kanyang asawa, 2 anak at iba pang mga sibilyan. Sa unang araw ng Israel-Hamas War ngayong 2023, isang recorded message mula kay Commander Mohammed Deif ang lumabas at sinasabing ang ginawang pag-atake ng Hamas ay bilang ganti raw sa paglapastangan na ginawa ng Israel sa Al-Aqsa Mosque at sa ginagawang pagpapahirap at pagpatay ng mga Israeli sa mga Palestinians sa taong kasalukuyan. Sa recorded message ay nananawagan din siya sa lahat ng Palestinians at Arabs na lumaban sa Israel occupation sa Palestinian territories. Si Yahya Sinwar, ang kasalukuyang Palestinian leader ng Hamas organization sa Gaza matapos maging supreme leader si Ismail Haniyeh noong 2017. Siya rin ang itinuturing na second most powerful leader ng organisasyon. Isinilang sa Khan Yunis Refugee Camp noong 1962. Lumikas din ang kanyang pamilya dahil sa takot na madamay sa 1948 Arab-Israeli War. Nag-aral siya sa Islamic University of Gaza at nagtapos ng degree in Arabic Studies. Naaresto sa subversibong aktibidad noong 1982, kung saan nakilala niya ang Palestinian activist na si Salah Shihadeh. Noong 1988, siya ang naging utak sa pagdukot at pagpaslang sa 2 sundalong Israeli at sa 4 na Palestinians na pinagdududahang tumutulong sa mga Israeli. Dahil dito ay nasentensyahan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo.
Sinubukan niyang tumakas ng maraming beses subalit hindi ito naging matagumpay. Matapos ang pagkakakulong ng halos 22 years sa Israeli prison noong 2011, nakasama si Sinwar sa 1,026 Palestinian prisoners na pinalaya ng Israel kapalit ng IDF soldier na si Gilad Shalit na naging hostage ng Hamas sa loob ng 5 taon. Pasikretong inihalal na leader ng Hamas sa Sinwar kung saan inalis nila ng sapilitan sa pwesto si Haniyeh. Sa pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel, nanindigan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na uubusin niya ang lahat ng miyembro ng Hamas at tutugisin ang mga mastermind sa isinagawang pag-atake ng kanilang kalaban sa kanilang bansa. Kauna-una sa kanilang listahan sina Commander Mohammad Deif at political leader Yahya Sinwar. Tuloy-tuloy ang isinagawang airstrike at pagbomba ng Israel sa teritoryo ng Gaza na nag-iwan ng napakaraming casualties at humanitarian crisis. Maraming mga sources naman ang nagsasabing nagtatago na sa mga network of tunnels sina Deif at Sinwar para iwasan ang sinasagawang airstrike ng Israel. Mariinding sinabi ng Israel na si Sinwar ang pinakautak ng kasamaang ito at idineklara ng IDF bilang dead man walking. Samantala, sinabi naman ng mga experts na kung sakaling bumagsak sina Deif at Sinwar, malaking dagok ito sa Hamas pero hindi pa rin ito mapapabagsak ang buong organisasyon. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba at para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. Like mo na rin ang ating videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.